akin ng Diyos bilang maging ina ng kanyang anak na si Jesus. Wala akong hangad na mag-asawa. Hindi ko ginusto na sirain ang aking pagiging diril. Sapagkat sa templo, lagi ako na tumitigil upang maghandog, magpuri ng kataas-taasang Diyos. Subalit, isang araw, ako ay inihanda ng mga kapulungan, mga matatanda sa Jerusalem, para ako ay ipakasal sa isang lalaki ng pangalan ay Jose. Ikinalungkot ko ang lahat ng ito dahil hindi ko ibig na sirain ang aking pagiging diril. Subalit yun ay isinugo sa akin ng Diyos ang isang anghel. Nakipag-usap sa akin ang kagalang-galang na anghel na kanyang pinagkaloob para maghatid ng balita na ako na si Maria ay handang ipakasal sa lalaki na kanyang itinakda na aking maging asawa. Sa aking pananalangin sa aming tahanan o sa mga templo na aking dinadakuhan, ako ay kinausap ng Diyos. Maria, gawin mo ang nais ko. Ang iyong makakasama ay malinis, ubod ng linis at mabait. Si Jose na mayroon ng gulang, may gulang kaysa akin ang itinakda ng Diyos na aking maging asawa. Sa panahon ninyong ginagalawan ngayon, marami rin sa inyo ang nagkaasawa na may edad kaysa inyo. Subalit, ang pagiging asawa ninyo sa inyong asawa, ang iba ay hindi inalagaan ang kanyang pagiging asawa. Sinira ang isang relasyon, nilagyan ng batik ang kanilang pagsasama. Mga anak, tandaan ninyo na ang inyong ginagalawang mundo ay ubod na ng pagkakasala. Kayo ay nakikibaka sa iba't ibang klase, uri ng kasamaan sa mundong ito. Ang Ama ay nagpadala ng 3 biyaya dito sa inyong kinatatayuan. 3 biyayang itinanim, inalagaan, inapunuhan, at iningatan ng Diyos Ama. Ang pulong ito ay pinalago. Oras-oras ay nilalagyan ng pataba para mamunga ng marami. Gumuong o lumago ang dahon. Dumami ang mga tanga. Ang kapangyarihan ng Ama ang kumilos upang sa kahiwagaan ng lugar na ito ay matagpuan ng bawat isa. Mga taong naghahanap ng tunay na ligaya na hindi nila nararamdaman o naranasan sa kanilang buhay. Mga taong naghahanap ng sagot
sa kanilang mga problema. Mga tao na nandoon sa bingit ng iba't ibang mga tanong. Mula sa kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang punong sinabi ay namunga at tuloy-tuloy ang paglago. Hanggang sa ito, ay marami ang pumuputol. Marami ang gustong kumuha ng bunga na walang pahintulot. Marami ang naghahangad na ang bunga nito ay maluoy. Masira ang puno, matuyo ang dahon, at ang mga sanga ay bali-baliin para wala makapapinabang. Ngunit ang Diyos ang nagbigay at nag-ingat. Nilagyan ng magagandang lugar, inapunuan ng napakagandang salita para magpatuloy ang paglago, para magpatuloy ang pamunga, at kayo ay kumain, magbigay, magatid, saan man lugar na iniatas ng Ama, habang kasangkapan na ginamit ng 3 personas. Sa buhay ng kasangkapang ito, simula nang ibigay ng Ama ang 3 biyaya, matinding sakit, matinding hirap, matinding bigat ang kanyang dinana. Sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin, marami ang sumasadya, sumusuntok sa kanyang katawang lupa. Marami ang halos pumapatay sa katawan niyang lupaybay. Subalit ang Diyos ang patuloy na nagbibigay lakas sa katawang lupa ng kasangkapang ito. Habang pinapatay, habang sinasaktan, ay higit siya na lumalakas. Habang pinapatay, ay higit siya na nabubuhay. Pagkat itinangin ng Diyos ang kanyang pagkatao. Minahal sa kabila ng siya ay hama. Binigyan ng mahigpit na pag-uutos. Inatasan ng Ama na dalhin ang biyayang 3, ipamudmod, ipamigay, ibahagi sa lahat. Tinanggap ko ang isa ring misyon bilang ina. Tinapat at sinabi ng mga propeta kung ano ang magiging buhay ko sa pagiging ina kay Jesus o si Santo Niño. 3 palaraw ang isasaksak sa aking puso. Masasaktan ang aking dibdib na ito ay dahil sa hirap at sakit na daranasin ng aking anak. Ang isang propeta o ang isang banal sa aking paglapit sa templo ay sinabi niya, maligaya ka man, Maria, sa ngayon. Ngunit hindi mo alam na ang iyong kaligayahan ay pansamantala lamang. Dahil ang iyong anak, bubugin, babatuhin. Lahat ng sakit ay padadama sa iyong anak na makikita ng iyong 2 mata. Mga anak, kayo ay ina. Ina na nakakakita ng sakit at hirap ng inyong mga mahal sa buhay.
Nasasakyan ninyo kung ano ang uri ng inyong pamilya. Hangarin man ninyo ang inyong anak ay maging mabuti, subalit mayroong tumutubo na isang anak na suwain. Ngunit ang aking anak na si Santo Niño Cristo, ito ay nanawag at nabuhay sa aking sinapupunan. Iniluwal ng aking pagiging ina. Namuhay sa aking piling hanggang sa siya ay magkaisip. Ngunit maraming hirap ang aking dinanas nang kami ay palayasin o palisin upang tumakas dahil sa pagbabanta ng Haring Paraon sa aking anak. Buhay ng aking anak ang gustong itlin ng Haring Buhay. Kung kaya't gaano kahirap na lakbayin ang aming ginawa. Sa aming paglalakbay, ang aking ilaw, ang aking ligaya ay ang aking bulso. Mahabang paglalakbay, subalit ang buhay ninyo ngayon ay katulad din ng isang paglalakbay na hindi ninyo alam kung hanggang saan kayo makararating. Kung kayo ba ay makakaakyat sa hagdan na inaakyat ng bawat banal. Maaaring isa, dalawa, tatlo ay makaakyat kayo. Subalit pagdating ng ika-4, ika-5 ay kayo ay muling mahulog. Sa buhay ninyong tao, ito ay isang salinaga ng inyong ina ngayong gabi. Para inyong mapukaw ang inyong sarili sa mga inaantog. Sayang ang inyong pagdako sa banal na pook na ito. Sapagkat ang inyong hinangad ay makakita, makakuha ng biyaya mula sa kaitaasan. Masaksihan ang mga bagay na kahiwagaan na nais ninyong matanggap o makita ng inyong dalawang mata. Ngayon, ang buhay ninyo ay patuloy pa rin nagsisimula. Katulad ng sinasabi sa mga aralin, hanggang ngayon, kayo pa rin ay hindi makakain ng matigas na pagkain. Sapagkat kailangan pa rin ninyo ay gatas para ito ay makaya ninyong lulukin. Ako sa aking pagiging ina, minahal ko kayong lahat. Inihayos ko ang aking buhay para magkaroon din ng magandang bunga para sa iba. Inihandog ko ang aking sarili sa aking mga anak at kayo yun. Naunawaan niyo ba ang lahat ng ito? Ngayong gabi, sa sino man na may hangad na makakuha ng aking biyaya, naririyan man kayo sa inyong kinaupuan. Naroon man kayo malayo sa akin. Makukuha at makukuha.
aking anak, buong puso na tinatanggap ko ang anumang bagay na kanyang kaloob sa gabing ito. Mga anak, mga ina, na pumapatay ng inyong sarili dahil sa kailangan na araw ninyong nagsimulit. Sinasagol ang nawawalan ng buhay. Sinipisi ng sarili ako o ng kanilang kapunan. Mga ina, kailan kayo ng mga nais ba ninyo makatulad kayo sa pagiging kriminal dahil sa inyong pagkabitan ng inyong anak sa inyong sinapupunan. Ang aking tiyan, gumagalaw ang aking anak. Gumagalaw sa sinapupunan ko. Ang aking ipakita ng tao na may buhay. Buhay na dapat ito ay hindi lang sa kalimanan. At hindi dapat hindi ng buhay. Sa kabila ng aking asaway na sinara
buhay sa aking sinapupunan. Sa pagkakamali na inakala ng aking asawa na ako'y nagalaw ng ibang lalaki. Ngunit yun sa pamamagitan ng akin ay isinaalam sa kanya na ako ay matibay. Si Maria na itinalaga ng Diyos na kanyang maging asawa ay nagdere at hindi nagkasala sa pagiging asawa sa tuloy siyang tao. Naiintindihan niyo ba ang aking sinabi? Ngayong gabi, gano'ng kahirap ang magdala ng bawat sinabi. Sa loob ng siyang nabuhay, away lumalaban, sa baha ng buhay, na nandoon ang bigat sa inyong tiyan. Nakukuhan niyo ba ang aking sinabi? Pagkatapos sa iyong tina, aalisin mo ang pintig na hininga na ipinagkaloob ng Diyos. Mga ina, marami sa inyo ang nagsilang. Mga anak na naging masama. Dahil na rin sa kawalan ng pag-aaruga sa inyong ina. Napapabayaan ang iyong tungkulin sa inyong mga anak. Sa murang-murang ng isang bata. Natatanim ang hindi ugali sa kanyang puso. Natatanim sa kanyang kawalan ng pag-asa. Dahil sa nakikita sa kanyang kapatiran. Ngayong gabi, isang pagtuturo sa inyong anak. Kung kayo ay bigyan ng Diyos ng regalo sa tungkol, ano ba iyong panagiging? Ganito ang pagmamahal, pagkalinga sa inyong buhay. Sa kabila ng mga kasalukuyan ay suwahil sa kanyang mga matalino pa higit at kung magsalita ay hindi lumaban sa kanyang magulo. Wala po kayo kitang-kita naman. Sa inyong mga sarili, bagay na dapat mong mangyari ang mga nakikita ninyo sa mga telebisyon na laging pinagdidiwan ng inyong mga mata. Dahil ito ang maraming ituturo sa mga tao para gumawa ng iba't ibang uri ng pagkakasalan. Ano ang nakikita ninyo ngayon? Malaki po ang tiyan. Malaki po ang tiyan niyo. Malaki ang aking tiyan. Ibig sabihin, nandito sa teritoryo ninyo, sa aking tiyan. Gumagalaw. Gumagalaw upang sa lahat na lumabas ngayong gabi. Ngunit katulad ng aking sinabi, kakaiba ang bagay na ito. Sa oras na kalahati ng gabi, tingnan ninyo ang kalagatan. Tingnan ninyo ang itaas ng lugar nito. Tingnan ninyo ang inyong paligid. Ang inyong katabi. Kung siya ay natitignan.
iba ay katulad ko ang inaampunan. Sa inyo lahat, mga anak, dapat ninyong isipin na ang mga naglalaro sa inyong kaisipan ay iba't iba sa definito. Mayroong tanong, totoo ba yan? Mayroong tanong, bakit hindi yan bumabagsak? Maraming bakit ang tanong ninyo. Sa pag-aakala ninyo ng iba't iba sa pansya, sa sarili ninyo itong itanong kung bakit ang ganoon at kung saan at kung paano. Sa mga may karamdaman na tinatawag na kansel sa lahat ng uri ng inyong katawan. Kansel sa utak, kansel sa isuka, kansel sa lahat ng uri ng inyong katawan. Ang gamot ng aking regalo ngayong gabi ay ang gamot ng aking tinututungan. Gamot na tinututungan ng dalawang lupa at sinasadyakan ng aking Hindi po muna ngayon. Tingnan ko ang aking anak. Muli ihahabilin sa iyong Panginoon. Tabi po kayo, tabi. Huwag mo na dito. Hindi makadaan. Sa inyong muli kong ipagkakatiwala. Tabi po kayo dyan. Sa Tabi. inyong nakikisay sapagkat muli ako sa naglalarawan ng buhay. Nansangina at nansanganak sa iyong kalagitnaan. Nakuha ni Maria ang kaiwagaan at pag-ibig ay pinag-ibig sa buwan. Sa bulan ang aking pinag-ibig ay gawin at buhay doon. Sa inyong mga puso, sa inyong mga ang kagustuhan ng Diyos ang dapat masunod. Ang kailangan ang siyang mangyari sa akin. Huwag na pong sumunod. Aray, ay, sorry po. Huwag na pong sumunod. Upo lang po
Upo kayo, upo. Nasa gitna. Upo lang po. Nasa likod. Ito manalangin po. Ayun. Ayun.
Pwede po nang daan. Dadaan. Wala yun.